Hi guys, good evening. Welcome to Love Advice FM. Ating nga pag-uusapan ay kung paanong paraan ka pipiliin ng special person mo over the other girls. Well, the way na nakikita ko habang pinapanood mo ang video na to, gusto mong piliin ka ng isang lalaki o ng isang special person mo over the other girls. Pero aminin natin ang katotohanan, hindi natin pwedeng pilitin or utusan ang isang tao na piliin tayo. Kundi ang tangi lang nating magagawa ay ilagay natin ang sarili natin sa tamang posisyon para makita niya ang value natin at kung saan niya tayong piliin. At ito nga ang tamang paraan para mangyari yon. Number 1, ipakita mo kung sino ka talaga. Ang meaning nito ay iparamdam mo sa person na to na hindi mo kailangan makipag-compete dyan sa other girl na yan. Dahil alam mo kung ano ang value mo, alam mo yung worth mo, at alam mo kung sino ka. Hindi mo kailangan magpanggap para lang makipagkompetensya sa babae niya. Hayaan mong siya makarealize kung sino yung pinakawalan niya at yung taong mawawala sa kanya. So yun, number 1, ipakita mo kung sino ka. So boys and girls, okay, ito na. Number 2, wag mong i-treat ang sitwasyon mo na competition. So either girl ka or boy ka at yung inyong special person ay may other person or other girl or other boy, hindi mo kailangan i-treat to na competition. Dahil parang nilevel mo lang ang sarili mo dun sa person na kung anong meron sila ngayon. Let them be. Hayaan mo sila. Hayaan mo na bigyan mo ang sarili mo ng respeto at i-focus mo ang sarili mo at mag-effort ka na maglagay ng value and strength para kayanin mo ang sitwasyon na to. Hindi mo kailangan i-focus yung mind mo na may iba siya. Let them be. Hayaan mo silang mag-enjoy sa ginagawa nila. When time comes, marirealize niya kung sino ang nawala. Hindi mo kailangan i-level ang sarili mo sa person na meron siya ngayon. Hindi mo kailangan mag-explain. Hindi mo kailangan mag-ask. Ang tanging mo magagawa, let them be and focus to yourself. Yan ang number 2. Don't treat it competition. Okay? So, number 3. Bigyan mo ng magandang experience ang special person mo. Kasi guys, pansin natin, bakit napipili minsan ang third party? Dahil dito nagkakaroon ng peace of mind ang special person natin, lalo ang mga lalaki. Kasi ang lalaki, focus yan sa work. Ang gusto lang nila, when they come home, may peace of mind sila. Though a little bit of kilig, pero usually, sa asawa, nawawala to. Alam natin yan. Hindi natin yan mapupush ng sobra-sobra. So, hayaan nating ma-release niya yun. Through this, kailangan be supportive, maging nice ka sa kanya, makinig ka, huwag kang toxic, at kailangan have fun pa rin kayo kahit matagal na yung relasyon nyo. Kasi minsan hindi natin namamalayan, ito yung binibigay ng other person dun sa special person mo. Though alam mo naman yun, pero ini-ignore mo yun. Kasi ang nilalagay mo sa mind mo, ikaw ang legal, or ikaw yung girlfriend. No, it's not about that. It's all about the peace of mind and happiness. Ganun kababaw, lalo na ang mga lalaki. So, kung ikaw ang girl na nakikinig ngayon, ilagay mo yun sa isip mo kung gusto mong pipiliin ka ng asawa mo, ng boyfriend mo, over the other girls na meron siyang nilalandi ngayon. Hindi mo kailangan makipagkompetensya, makipag-argue, at maging toxic. Enjoy life lang. So be it. Pagkasama mo siya, pag-usapan nyo tungkol lang sa inyong dalawa.
Dedmahay mo yung kanyang kalandian. Hayaan mo siya. Play innocent. Though mahirap, pero it's best. Kasi hindi ka naman ready makipaghiwalay. 'Di ba? So, yon. Kailangan maging supportive, willing to listen. Hindi ka toxic. So, yan ang number 3. Number 4, iwasan ang pagiging desperada. Bakit naman? Alam naman natin, nakaka-turn off ang pagiging desperada. Lalo pag naramdaman to ng lalaki na takot kang mawala siya. Pero mas pinipili ng lalaki ang mga babaeng may self-respect and boundaries. Pero actually, kapag mahal mo talaga ang person mo, hindi maiiwasan talagang maging umacting tayo ng desperate. Parang worry na worry tayo sa lahat ng bagay. Minsan, usually, ang nakakapagpakita lang nito ng gantong action is yung taong walang care, walang nararamdaman dun sa person na yon. Kaya nagiging successful sila na naa-attract nila ang special person mo. So, if they can do it, for sure you can do. Just put that on your mind na kailangan maging okay ka, relax, don't act desperate, at maging lightheaded ka para iwas ang pagiging toxic. So, in short, lalagyan mo yung sarili mo ng boundaries. Ilagay mo lagi sa isip mo kung gusto niya ng iba, so be it. Anong gagawin mo? Hindi ka pwedeng makipagtalo kasi hindi mo pwedeng agawin ang taong ayaw na sa'yo. 'Di ba? So, yun ang lagi mong ilalagay sa isip mo. Ang number 4, iwasan maging desperada. Number 5, iset mo yung boundaries mo. Ang way ng pagsiset ng boundaries is lagyan mo na siya ng tuldok. If dapat bang maghabol ka sa kanya? Tama ba yung ginagawa mo? Tama bang habulin mo siya? Kasi kailangan dito, lagyan mo yung sarili mo ng analyzation na baka mamaya ikaw na lang pala yung may gusto sa relasyon nyo, siya hindi na. Pero kung ilalagay mo sa sarili mo at isip mo to, may iiwasan mo ang pagiging mababa masyado sa paningin ng special person mo. Baka ma-change pa nga to na ma-earn mo yung kanyang love and respect again eh. 'Di ba? So, yun ang dapat mong gawin. Mag-set ka ng boundaries, i-analyze mo yung situation mo, baka mamaya nalulugi ka na, ikaw na lang may gusto sa relasyon nyo, tapos siya ayaw niya na, gusto niya na ng iba. So, yan yung ilagay mo sa isip mo. Mag-set ka ng boundaries.